Ayun, magandang umaga sa bawat isa. In behalf of Tutor Rose, I am Tutor Mean for the subject Business Finance. No, we are already in the quarter 2 of week 3. No, we have a new topic. No, but before we start, let's have a short recap of what we have learned last week. No, si Ma'am Tutor Rose po ang inyong nakasama, and she discussed about investment risk. No. When we say risk, it's a chance that an investment actual return will be different than expected. No, pag nag-invest daw tayo, there were times na hindi ganun yung expected return. So, we call that risk. So, may mga possibility na malulugi, kikita o hindi. And we have two uncertainties na it could be inherent to the entire market or within the company. When you say within the entire market, ito yung mga risk na nai-encounter ng mga investors katulad ng mga recessions, no? Ano pa ba? Pagtaas ng mga interest or pagbaba, yun. Minsan may mga problema like war, ganyan. So, yung mga uncertainty naman that comes with the company or industry, ito naman medyo na napopredict natin. For example is yung may mga legal issues, may mga rallies, ganyan. No? Ano pa? Ano pa yung mga uncertainty within the company? Bukod sa mga rally, yung mga katulad ng naging pandemic, no? It is already uncertainties within the industry. Ayan. So now, my question is, alam ko lahat tayo excited kasi malapit na ang face-to-face. Ano ba yung na-miss ng mga estudyante natin? No? Ito yung allowance, no, na nanggagaling sa kanilang mga magulang. Tanong, nung kayo ba ay may mga allowances, no? Are you able to save from your allowances? At kung nakakapag-save naman kayo, ano ang ginagawa niyo dun sa mga savings ninyo? At kung hindi naman, how do you address this deficit? Do you ask from your parents, is this a good practice? No? Kapag may mga nagkakaroon ba ng mga deficit, no, kakulangan, paano ito sinasabi sa mga magulang nyo? No? Makulang, no? Mapadagdag. No? So ano ba talaga yung tamang way, no? How we're able to manage our finances, no? So yun yung ating bagong topic ngayon. It concerned with finance or pamamahala ng personal na pananalapi. Wow, no? Pagdating sa pananalapi, ang dami naging problema ngayong pandemic, di ba? Lahat ito halos ang naging problema, no? Walang exemptions. It's managing personal finances. So, ano po yung ating pag-aaralan sa umagang ito, no? First, throughout the discussions, we'll be able to understand the definitions of personal finance. We may enumerate and identify the process and areas for personal financial planning and appreciate the value of simple habit for personal financial success. So, start tayo, no? So, personal finance, how do we define, no? Personal finance. So, personal finance defined as it includes all financial decisions and activities of an individual, including budgeting, insurance, mortgage planning, savings, and retirement planning. So, ang dami palang sakop itong personal na pananalapi. Ayan. So, gusto ko muna sabihin good morning sa mga nanonood ng mga estudyante ngayong araw na ito. Okay, good morning kay ni Vinette, no? Kay Makalulon, kay Mira, hello Mira, and then kay Marites Dalita from SDO Palawan. Maraming salamat din si sorry, which is Makalolon is from Lanao del Sur. Good morning po sa inyo. No? Another definition sa personal finance is primarily dependent on one's earning, cost of living, and personal goals and wants. So, ang lawak-lawak ng topic ng personal finance. Ano pa? It's about analyzing current financial positions, projecting short-term and long-term funding needs, and executing a plan to fulfill those needs, considering individual financial concerns. So, kasama din pala dito yung pag-a-analyze natin, ano ba yung posisyon na ating pananalapi sa panahon ngayon, ano? Ano yung ating mga kakailanganing pondong personal, and how will we able to execute this plan? Ano yung ating plano, no? Kasi may pangangailangan tayo, and considering all those constraints or limitations. So, ano yun yung ibig sabihin ng personal finance, ha? Personal na pananalapi. Pag-a-analyze kung anong posisyon na meron ka ngayon, pagpaplano, at i-consider natin lahat ng limitasyon. Ayan. So, pangalawa, kailangan natin malaman, ano nga ba yung proseso, no? Ano yung prosesong financial pagpaplano, no? Paano, ano ba yung mga steps, no? How to plan this personal finances, no? So, number one, ang unang gagawin natin ay mag-set down ng objective. Pangalawa,
We have to gather data. We'll explain this one by one. And then pangatlo, data analysis. 4 is financial plan recommendation, plan implementation, and plan monitoring. So let's see this, no? Objective settings. What is all about? No, kung tayo ay nagpaplanong pananaping personal, so number one daw ay magkaroon tayo ng objective settings. We have to set our objectives. Ano ba yung ating plano, no? Ano ba yung ating gusto? So, examine natin, no? Ano ba yung resources na meron tayo? At ano yung ating dapat na i-prioritize na financial planning o pananalaping plano ng pananalaping personal. So number example, gusto ko na magkaroon ng 10 million after 10 years. So ang ganda-ganda na ating objectives, no? Okay, pangalawa, data gathering. What's it all about? Sabi dito, you have to use survey questionnaires and interviews to gather quantitative, no? Ito yung panlabas na pag-gather ng data. Kasi di ba we are more particular pag sinabing data gathering, na we gather interviews, surveys. Ito naman pag personal, what we do is to identify individual goals and objectives, lifestyles, and then assessing our financial status. Kasi personal ang pinag-uusapan natin, no? We have to assess our financial status. No? Ano ba yung ating status na pananalapi sa mga panahong ito, no? So tayo mismo mag-gather tayo ng ating sariling data. Pangatlo, we have to analyze the data. Paano i-analyze na data? Alam natin, when we say data analysis, means analyze the individuals or others legal papers. We have to review. Okay, so we have to analyze data in what way, no? When we are analyzing financial positions, we think of analyzing yung mga cash in and cash flow. Kasi pinag-usapan natin dito pananalapi, no? So i-analyze mo, no? You have to evaluate, no? It should be in relations to your individual resources and economic conditions. Kasi ang ganda ng objectives mo, you want 10 million after 10 years. So i-analyze mo, anong papel meron tayo? Anong kailangan? How do we compute? So you have to map anong mga cash inflow mo and you compute the required return para maabot mo, kailan mo maabot yung 10 million na yan, no? Baka naman hindi lang 10 years, baka naman within 5 years, no? Makatulong ito sa'yo. Hello, good morning kila may Sir Briones, ayan, kay Sir JB Andesa, and kay Princess ko, ayan. Good morning sa lahat ng estudyante sa Culiat High School. Ayan, watching from Culiat High School. Good morning. So, anong sumunod? Financial plan and recommendation. No? What is this all about? Siyempre, ina-assess mo, ina-analyze mo na kung anong meron ka. No? Tandaan natin, no? We are on the step or processes of financial planning personally. No? So, when we say kasi financial plan recommendations, we mean proposed financial products. So, pag personal naman, no, you can comment, no, you have to identify personally ano ba yung mga pwede nating idagdag, no? Can we invest? Can we go with the other funds that we can generate returns, no? Kasi aside from your assessing your financial status, baka may iba pa pwede magrekomenda sa'yo na kung saan ay magkakaroon ka ng magandang financial plan management, ano? So what else, no? May nagrekomenda na-assess mo na, and then eto na, no? Pinag-aralan mo na lahat, and this, you're going to implement your plan. Plano mo magkaroon ng 10 million, and then you gather data. Ito yung mga meron ako ngayon, no? This is my financial standing. And then what? Siguro, I have to analyze this, tama ba to? And then some other people will recommend, alam mo maganda to, mag-invest ka dito. And then pinag-aralan mo, no? This is the process. After na pag-aralan mo, you want now to execute your plan. Ayun, no? So mag-execute ka na, no? Implementations may involve other entities. So assist the individuals in dealing with the parties involved in the executions of the financial plan. Hindi naman mo kayang kakayanin mag-isa. You can ask help with the other individual or other persons or other entity. So, ini-implement na, no? Ayan na, nagbukas ka na, nag-open ka na. Ano bang ginawa mo to handle your financial management, no? After implementing ito na, you're going to monitor, no? Hindi mo lang siya basta nag-invest ka and then iniwan mo na lang siya. So, you have to evaluate the financial plan regularly to see if it is effectively meets the individual goals and objectives. Ayan, good morning po, Ma'am Faye, from Tumawini Standalone Senior High School. Magandang umaga po sa inyo. Ayan. So you have to check regularly whether the fund is growing as planned. No? Kasi you have to consider alternatives, no?
Kasi alam natin pagdating sa pag-investment, hindi ka lang dapat nag-i-stay sa isa. Kailangan alam mo how to diversify your fund, no? Kailangan meron ka pang alternatives, no? Ganyan ng investment, no? So, pagkatapos mong malaman kung ano yung proseso, ano naman yung mga areas kung saan nangangailangan tayo ng pagpaplanong pananalapi? Ayan. Number 1 is financial positions, adequate protections, tax plan. Ito yung mga areas kung saan nagpapaplano ka ng pananalapi. No? Isa-isahin natin to. Investment, retirement planning, estate planning. Ayan, no, titingnan natin, no? What we go about the financial positions. So, paano nagkakaroon ng plano dito? Alam naman natin, ano, in a day-to-day basis, in a daily life, lagi natin tinatanong, no? Paano ba tataas yung ating, paano ba lalaki itong kinikita natin, ano? Lagi tayong mayroong plano pagdating sa financial position, no? At syempre, tatanungin mo sarili mo, ano bang meron akong kinikita ngayon? Paano ko ba ito dodoblehin, no? So, yun yung mga areas, no? Personally, number one talaga is your personal, no? Financial position, no? Kailangan magkaroon ka ng malinaw na ano, no, na pagkaunawa, ano nga ba talaga yung objective mo, ang goal mo sa buhay, no? Ano ba yung nais mo, no? Pangalawa, ano pang area kung saan nangangailangan tayo ng planong pananalapi, no? Ito, no? Siyempre, bukod sa pera, kailangan natin ng protection. Because kino-consider natin yung mga unforeseen risk. Kailangan natin ng protection. So, ito yung area ng buhay natin kung saan ay nag-iisip tayo ng plano. So, how will they take care of their dependents? Paano nga ba to? Ano bang gagawin ko? Paano kung may dumating na ganito, no? Nagkaroon ng mga sakit, no? Isa to sa mga area ng buhay natin na kung saan tayo ay nagkakaroon ng planong pananalapi. So, how have they planned for financial risks such as disability, illness, long-term care, and death? No? Ano kaya pagpaplano financial ang gagawin nito? Yung iba kumukuha ng insurance plans, no? Alam na alam natin ito. Kasi alam nila, ito yung protection, no? Alam nila would be a one way, no? Hindi lang sila kikita, they can be protected for some unforeseen risk. Ayan. Ano pa? Yan, meron din pala tayong pagpaplano sa mga buwis o pagbabayad ng buwis, no? Understanding how to compute tax, what are the deductions. So, kailangan alam natin, napakahalaga nun. Bakit? Kasi this is one way for us to budget and to plan our tax payables, no? Ano ba dapat ang tamang deductions? Ngayon, kung alam mo, no, mababudget mo, no, ito yung mga tamang deduction, no? Ito yung mga tamang dapat na bigyan ng kaumpatang buwis. So, ikaw mamamanage mo yung business mo, no? And then knowing what or how much tax will be paid, it's able for you to adjust, no? And you have to make your own plan. So ito, pag ito ang gagawin ko, malaki na buwis, kailan makapag-isip ako ng deductions, ano yung gagawin ko para alam at alam kung maiplano ko yung aking mga babayarang buwis. So ang dami nating ginagawang plano, ang daming areas, yung pananalaping personal, pati yung mga protection, no? Yung paano tayo mapoprotectionan, tapos ngayon naman yung pagbabayad ng buwis, kailan pala pinagpaplanuhan yan. What else? Investment, ayan. Ito isa sa pinagpaplanuhan din natin, ano? Kasi lagi nating iniisip na, kailangan hindi lang ito tayo. We're not content for ano yung meron tayong income, diba? More on sa atin, gusto natin, syempre may additional investment. And how do you plan on wealth accumulations, no? Syempre, una, bibili ng bahay. Ano pa? Siguro ano ako sa edukasyon ng mga anak ko, no? Investment din yan. Ano pa? Siguro kukuha ko ng mga insurance plan, ano? Kukuha ko ng maraming lupa, no? These are good investment, no? How much will they need and how and will they need it? No? So, isa pa to, pagpaplanuhan pala natin itong investment and accumulation goals. Ayan. Good morning kay Erwin Lorenzo and Joy. Yan. Lagalangan. Magandang umaga. And also kay Kyla Andrade. Good morning po. Salamat sa inyong panonood. Alam namin, patuloy nating matututunan itong subject na to, no? Kami ay nandito para kayo ay tulungan at magturuan tayo, no? At any comments, please mag-comment ho kayo sa amin and we are willing to answer. Ayan. Good morning, Sarah. Ayan. So, isa pang pinagpaplanuhan daw natin yung retirement. Well, siyempre yung iba, no, iniisip nila, ano ba yung gagawin ko pa nag-retired ako, no? So, nag-iisip na sila ng pagpaplano, no? So, how they prepare for the retirement, no? Ano gagawin ko kapag retired na ako, no? Ayun, di sa mga pinagpaplano, no? Minsan, di ba, kailangan natin pag nag-retired ako, gusto ko ganito. Kaya, nagkakaroon ng financial planning pagdating sa retirement. Hindi lang yan. Of course, estate planning.
dispositions of one asset after death. May mga tao talagang very practical, no? Yung iba sinasabi, nako, hindi pa naman dumadating yung puntong gano'n. Pero nagpaplano na siya, no? About paano ko ibabahagi yung mga ari-arian ko sa mga anak na may iwan, yung mga asset ko, paano ko i-dispose, no? So, ito yung mga areas, no, kung saan merong mga planning or financial planning. Ayun. Pero lagi nating tatandaan na when we talk about managing personal finance or personal finances, huwag nating kakalimutan yung golden rule of personal finance. No? Ito yung income minus savings equals expenses. Again, income minus savings equals expenses. Yun yung golden rule. So yung kinikita mo, ibawas mo na yung savings mo. For example, you assume na magsisave ako ng 10% kada sahod ko, no? Tapos yung matitira yun ang ibabudget mo sa mga electricity, syempre fixed na yan, rent fixed na yan. Ano lang yung pwedeng mag-varies, no? Yung variable. Katulad ng pagkain, damit, no? Ano pa? Yung mga paglalakwatsa mo, no? Medyo variable na yan. Pero syempre, unahin nating bayarin yung mga fixed expenses. Baka may pagkakautang tayo. Number 1, bayaran natin yon. Number 2, yung mga billings, no? Electricity, rent, ano pa ba? Internet, ayan. Kung may hinuhulog kang bahay, okay, babayaran mo yan, no? Kung may, yun nga. And then, yung matitira, budget sa pagkain. So, pag kulang, medyo tipid-tipid ng konti. Pag walang-wala na talaga, syempre, yung mga damit, hindi na rin natin masyadong bibilhin. Kumbaga, unahan natin yung mga needs kesa wants. Ayan. So, for example, no, in the golden rule, apply natin, no? Sa income minus savings equals expenses. So, mga estudyante, turuan nyo ako, ha? O tulungan nyo akong sagutin to. Kapag ang kita ko ay 10,000, and then gusto ko mag-save ng 10%, okay, magkano na lang kaya yung pwede kong i-budget para sa expenses? Sige nga, please. Magkano na lang i-budget ko sa expenses? Yes, good morning, Joy Tubi. Good morning. Ayan. Okay, paano? Magkano na lang ang expenses? Tingnan nga natin yung kanilang mga sagot. Ayun. Okay, sabi ni Lorenzo, magkano na lang ang expenses natin? Okay, sabi ni Joy, 9,000, no? Ayan, no? Ito yung babudgetin natin, ano? Para doon sa ating mga billings, expenses, yung mga gagastusin natin, ano? Kasi kailangan natin mag-save, no? So, yung savings natin, sabi ni Lorenzo, ay 1,000 pesos daw. Okay, so yung income natin, savings is 1,000. Magkano yung expenses, no? Sabi ni Lorenzo, 9,000. Okay. So, sagutin nga natin, ano? So, ang tamang sagot ay 9,000. Very good. Okay, sabi ni Sir JB ay 9,000. Ayan. Yan yung mga, mga top notches sa klase, na. Ayan. So, natutunan na natin yung mga golden rule about managing personal finances, no? Lagi sinasabi, ang golden rule talaga, magtabi muna tayo, no? Mag-save muna tayo, tapos yung sobra, yun ang gagastusin natin. That's the golden rule. Now, may tinuturo din sila o sinishare ng mga simple habit for personal financial success. Isa-isahin natin, no? Sabi number 1, save money. Number 2, avoid debt. Number 3, invest. And number 4, protect downside. So, ano-ano ba to, no? Let's go one by one. So, when we say save money, so syempre, you have to save. Unahin muna yung mga pangangailangan and then magtabi. Tapos, avoid debts, no? Huwag masyadong, actually, normal naman siguro kung nakakahiram, pero sinasabi doon, medyo bawasan, ano? So, siguro magtipid-tipid ng konti, no? At kung talagang nakakahiram, kasi mga personals or mga talagang emergency na lang yun, so, kung maiiwasan lang naman, ano? And then, invest. Kung may sobra ka naman doon sa savings mo, ay pwede mo daw i-invest. And then, protect downside, no? What is that? Don't lose, no? Isipin mo lagi na, considering the risk, no? Considering all the downside, pero kailangan lagi mong isipin, kung may mga downside, ay isipin mo, how will you able to diversify this goal? Siguro you try to invest in others, no? Mag-invest tayo, ano pa? Mag-put up tayo ng insurance, no? Kasi may mga risk talaga tayo mai-encounter, no? So, para hindi tayo magkaroon ng pagkakataon na dumating yung point na talagang medyo risky na yung ating financial status, we have to know how to diversify. Ayan.
So again, no, let's just generalize this short topic that we're going to discuss. Ang ganda-ganda talaga nitong managing personal finances, lalo na ngayong pandemic, no? Even your family, some of the families encountered yung mga nawalan ng trabaho. So, as the start of the day, no, ano nga uling the 4 habits for personal financial success? Sige nga, again, what are those 4 habits? So, number 1, sabi doon, save. Ano pa? Can you enumerate those 4 habits for personal financial success? Okay, ayan. And why is it important to know and understand and practice this simple habit as personal financial success? Gaano ba kahalagang malaman natin, maunawaan natin itong mga simple habit as personal financial success, yung pagsisave, medyo iwas sa pag-utang, pagkatapos, ano pa? Paano ba natin maiiwasan tong mga to? Mag-invest daw tayo, pagkatapos i-consider natin yung mga risk by having some planning like insurance and diversifications or having investment with the other group or other activities, no? Pwede tayong mag-invest on, no? So why is it important to know? Sige nga, bakit bang mahalaga nating malaman tong mga practice na to? Kung alam mo ba paano mag-save, ano ba yung kahalagahan nito para sa'yo? Sige nga, please comment in the chat box. Sabi ni Maysar, avoid debt, save money, invest. Yes, very good. No? Yun yung 4 na habits for personal financial success. Okay? Ayan. So, why is it important to know and understand these practices? Bakit nga ba, no? Bakit napakahalaga nitong practices na to? So, number 1 ay, syempre, no, para maiwasan natin yung magkakaroon tayo ng, bakit? Ba't kinakailangan natin itong maunawaan? Syempre, hindi tayo dadating kung saan ay, yes, of course, financial freedom, yes. Okay, sabi ni kami, it's financial freedom, very good. So, financial freedom, ayan. Ano pa? Financial freedom, ayan. Okay, so maraming ways and means, no? For us to understand this, at higit sa lahat ay, in order to save money for emergency fund and invest for insurance and business. Wow! Thank you, Sir JB. Very good. In order to save money for emergency fund and invest for insurance and business. Very good. Ganun ka-importante, no? Kasi kapag nakakapag-save ka, pag dumating yung emergency, may mabubunot ka, diba? Very good. Okay, so evaluation. Choose the letter of the correct answer. So quiz number 1. So dito na tayo, evaluate natin ano ba natin natutunan about personal finance or finance. So ano yung term nagde-refer to analyze current financial positions, projecting funds needed, and executing a plan? Is it financial planning, personal finance, business finance, or financial process? Ano kaya yun? Okay, so A, B, C, or D? Choose the letter. Okay, sabi ni Sarah is B. Ayan. Okay. Sabi ni Maysar Briones is letter B. Ayan. So, personal finance, no? Analyzing current financial positions, projecting funds needed, and executing a plan, considering individual, financial constraints. Sabi ni Joey Marie, magandang umaga po, watching from Mako Heights Central Elementary School of Mako Southeast Davao, the Oro Division. Hello po sa inyo. Good morning po. Good morning po sa Southeast Davao, the Oro Division. Ayan. So sabi ni Sir JB, it's personal finance. Okay, ano nga ba yung tamang sagot? Okay, huwag na natin patagalin. It's personal finance. Very good. Ayan, magagaling ng mga estudyante. So what areas of personal financial planning involves analysis of protection,
Needed for unforeseen risk. Ano dyan? Ano dyan kaya yung sa areas ng personal financial planning, di ba maraming areas ano, kung saan ay nagkakaroon tayo ng pagpaplano which involves analysis of protection needed, no? Kasi di ba may mga unforeseen risk. Anong area dyan? Okay. Okay, no? Sabay natin sagot nila. The answer is adequate protection. Ito yung area no, kung saan ay nagpaplano tayo ng ating pananalapi para sa protection. Yan, pagkuha ng mga insurance. No? Okay, number 3. What is the golden rule for personal finance? It's A or B. Okay, sabi ni ano is A daw po. Sabi ni Sanday. Ayan. Okay, ayun. Very good si Sir JB. Sabi niya, adequate protection. Very good. Ayan. So sabi ni Sarah Bilolo, ang sagot niya sa quiz number 3 ay income. Okay. Okay, adequate protection pa din. Ayan, ito na. So, ano daw yung golden rule? Ang sagot nila is letter A. Sabi ni Kamay, letter A. Sabi ni Maesters, letter A. Ayan. Sir Erwin Lorenza, very good, no? Adequate protection. Sir JB is letter A. Ayan. So, the answer is, Sanday is letter A. The answer is letter A. Income minus savings equals to expenses. Okay, very good, class. Ayan. So, reflections. Sabi dito, bago tayo mag-close, no, iwanan natin itong katagang ito. Do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. Yun yung golden rule, no? So, wag tayong mag-save na kung ano yung natira, kundi mag-save muna tayo, and then kung anong matira, yun yung ating gastusin. Sabi nga ni Sir JB kanina, para saan? Para magkaroon tayo ng, yung may mabubuno tayo in case of emergency. Okay. So, thank you for attending the short topic, the short discussions about managing personal finance. And these are my references, no? I acknowledge the following, Google's and the Teaching Guide for Senior High School's Business Finance textbook. And wag po kayong aalis. No? Susunod po si Tutor Carlo and Tutor Carmi para sa Fundamentals of Accountancy, Business and Management 2. And also Tutor Rose and Tutor Malos para sa Organization and Management. Muli maraming salamat for comments and suggestions. Email us at edtechdep@gov.ph. Thank you sa Culyat High School. I would like to say also thank you sa aming pinakamamahal na principal, Dr. Herenya, sa lahat ng mga ka-teachers ko sa Senior High School sa Culyat. Magandang umaga. Salamat sa inyong patnubay. At higit sa lahat sa mga estudyante na nanonood, thank you very much. No? Minsan tuloy-tuloy tayo. Dito sa Ituloy, patuloy natin itutuloy ang kabataan para sa kaalaman. Araw-araw at tuwing Friday, makakasama nyo kami ganitong oras muli hanggang sa susunod na linggo. Maraming salamat. Thank you and God bless. Good morning everyone. Bye-bye and see you next meeting.